May we call on Executive Secretary Paquito Ochoa, Chairman of the EDSA People Power Commission, to introduce the President of the Republic of the Philippines. Mga kapatid, ang kagalang-galang na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Benigno Simeon Aquino III. Salamat po. Mabuo tayo muna. His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle, Vice President Jojo Marbinay, Senate President Franklin Drilon, Speaker Feliciano Belmonte Jr., Executive Secretary Paquito Ochoa, members of the Cabinet present, local government officials, General Gregorio Pio Katapang Jr. and the Major Service Commanders, Bishop Gabriel Reyes, Police Director General Leandro Espida, Father Leo, Bishop Gabriel Reyes, Reverend Father Leo Nilo Mangusad, the EDSA People Power Commissioners, fellow workers of government, mga minamahal kong mga kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. May imahin po mula sa EDSA People Power Revolution na tumatak sa pambansang kamalayan. Mga madring nakaluhod, nangangamba man sa mga baril sa kanilang harapan ay nananalig pa rin at nagmamalasakit. Sa pag-aabot natin ng rosaryo at bulaklak sa mga armadong sundalo, sa pagkakapit-bisig natin upang pigilan ng pag-abante ng tangke, napatunayan natin, malasakit ang pinakamakapangyarihang tugon sa galit. Walang mas lalakas pang sandata sa pag-ibig. Ganitong lakas din po ang ipinakita ng sambayanan sa aming pamilya noong taong 1983. Matapos paslangin ang aming ama, mayroon pong isang litratong nagsisilbing paalala sa kung gaano kalalim ang dinaanan namin pasakit noon. Sa larawang ito, halos hindi ko na siya mamukhan. Para siyang karning binaksak sa tarmac at ibinalibag sa Apsikomban. Kung ilalagay po ninyo ang sarili sa aking sitwasyon, marahil maunawa ninyo ang aking pinanggagalingan. Ama ko po yun, duguan matapos parilin. Ako ang nag-iisang anak na lalaki. Aaminin ko. Pumasok sa isip ko ang paghihiganti. Sabi ko, ang dugong inutang, dugo rin dapat ang kabayaran. Sabi nga sa Biblia, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Umabot ako sa puntong handa akong mamatay. Maidamay lang sa hukay ang mga pumaslang sa aking ama. Ngunit, nag-iba po. Nag-iba po ang aking pananaw nang masilayan ko ang libo-libong taong nanindigan at nakiramay sa labas na aming tahanan sa Times Street. Tila ba nawala na ang kanilang takot sa batas militar at buong tapang na nagpahayag ng kanilang malasakit sa aking ama. Tulad na mangyayari sa EDSA, ipinakita nila sa amin, hindi kami nag-iisa. At ang sambayan ng Pilipino nga po ang nagturo sa akin, posible pa ang inaasam-asam ng aking ama na mapayapang pagbabago. Nagbabalik taraw po ako. Sa kwentong ito, hindi upang kumuha ng simpatya para sa aking sarili, kundi para idiin ang leksyon dala nito. Bilang inyong Pangulo, maliwanag sa aking magkukulang ako sa aking tungkulin kung hindi ko ipaalala sa sambayanan ang kapangyarihan ng malasakit. Magkukulang po ako kung hindi ko ipapaalala sa lahat na sa mga panahon ng dalamhati, hindi tayo nag-iisa at may ibang daan. Sa harap ng mga video na nagpakita ng karahasan, sa harap ng galit na maaaring mamuo sa ating mga puso, kailangan nating ipaalala, mas makapangyarihan pa rin ang tiwala, ang malasakit, ang pag-ibig, ang kapayapaan. Tandaan na natin, ang kaguluhan sa Mindanao ay nagdudulot ng kaguluhan sa ating lahat. Kaya naman obligasyon ng bawat isa na itaguyod ang kapayapaan sa Mindanao. Ngunit batid nating hindi madali ang landas patungong kapayapaan. Na magkaroon nga po ng deadlock sa negosasyon ng ating gobyerno at ng MILF. Nagpasya tayong personal na makipag-usap kay Chairman Murad Ibrahim sa Japan. Kabilang na si Chairman Mohakir Iqbal, 10 na kanilang mga kasamahan, para ituloy ang usaping pangkapayapaan. Malinaw sa atin ang katangiang kailangan pairalin sa panahong iyon. Yun po ay tiwala.
Mula sa tiwala sa isa't isa, umusbong ang maayos at tapat na ugnayan ng dalawang panig upang makamit ang kasunduang katanggap-tanggap sa lahat. Ngayon, may pagkakataon po tayong baguhin ang istorya ng ARM dahil sa maraming dahilan. Marami nga pong bansa ang nagbubuhos ng suporta sa ating usaping pangkapayapaan. Halimbawa na lang po ang Malaysia. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa, pinadama nila sa atin, nakatuwang sila sa pagkamit ng kapayapaan. At dahil buo ang tiwala ng sambayanan po sa atin, ni minsan hindi ako natuksong gamitin ang ARM para magsagawa ng command votes. Ang mga pinuno ng MILF, pinadama rin sa atin ang kanilang tiwala at kumpiyansa na magiging katuwang din sila, kasama ang buong Bangsamoro sa paghahanap ng kapayapaan. Ginintuan ngang may tuturing ang pagkakataong ito kung kailan abot kamay na ang kapayapaan sa Mindanao. Sa mga nagsasabi na ihinto na ang peace process at ang pagpapasa ng Bangsamoro Basic Law, ang tanong natin, paano nila masisigurado na magkakaroon ulit ng ganitong oportunidad? Talagang malasakit po o talagang masakit po ang nangyari sa Mabasapano. Huwag nating kalimutan na pumunta ang ating kapulisan doon, hindi para maghasik ng karahasan, kundi upang ipatupad ang batas. Nagsakripisyo sila para makapit ang kapayapaan. Di naman po makatwiran na ang kanilang inalay para sa kapayapaan ay maging mitsa pa ng karahasan. Tulad nga po ng sinabi ni Martin Luther King sa Amerika, and I quote, "Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that." Close quote. Ngayon po, tinatawag tayong maalala ang mga aral na dala ng mga salitang ito. Sana, magarantya ko po sa inyong walang magsasamantala sa insidente ito. Sinisikap po nating manatili ang kayusan. Ngunit, alam din nating habang palapit tayo ng palapit sa katuparan ng ating mithiin, lalong magiging desperado ang mga kontra dito. Maganda po sana kung bukod sa pamabatikos ay may nailalatag silang alternatibong solusyon. Di tuloy nating maiwasang isipin. Ayaw nilang magkaroon ng kapayapaan dahil sila mismo ang nakikinabang sa gulo at karahasan. Ang gusto nila, muling magkanya-kanya ang mga Pilipino at mawala ang tiwala natin sa isa't isa upang isulong ang kanilang pansariling agenda. Kung magpapatalo tayo sa mga kontra kapayapaan, parang hinayaan na rin nating lumala ang kaguluhan sa Mindanao. Kung isusuko natin ang pagtataguyod ng Bangsamoro, parang hinayaan na rin nating armas ang muli nilang ipamana sa susunod na henerasyon ng mga kapwa nating Pilipino. Hindi po tayo papayag na mangyayari ito. Tanging sa pagkamit sa pangmatagalang kapayapaan, magiging sulit ang sakripisyo ng mga nakipaglaban sa EDSA. Kabilang na ang mga nagbuwis ng buhay para wakasan ang pag-aasik ng takot at karahasan sa lipunan. Para sa ating lahat na naranasan ng EDSA, batid natin ang positibong bunga ng pagiging mahinahon, na sa halip na magpadala sa galit at emosyon, bigyan daan ang pagiging resonable, ang tiwala at ang pagmamahal sa isa't isa. Kung ginabayan ng Panginoon ang ating bayan noon tungo sa mapayapang pagbabago, nananalig ako sa kabila ng panibagong mga hamon ay mabibigyan daang muli ang tiwala sa isa't isa. Nung nananawagan si Cardinal Sin at tinugon ng ating Tio Butch na magbuklod sa EDSA, milyong-milyong tao ang dumagsa rito kasama na ang mga religyoso. Ang totoo, biglaan po ito. Nariyan ang lahat ng sangkap para mauwi ang lahat sa isang madugong himagsikan, takot, tensyon at armas. Pero sa gabi nga po, naman ng Panginoon, naging matagumpay at mapayapa ang pagbaksak ng diktadurya na siyang hinangaan ng buong mundo. Itong paghahangad ng kapayapaan sa buong bansa, lalong-lalo na sa ARM, kung tutusin, mas planado, mas pinagtutulungan ng halos lahat. Siguro naman, kung tinulungan tayo ng Panginoon noon, tutulungan din tayo ngayon. Ang inihilang na lang siguro sa atin, tayo mga natuto na sa aral ng EDSA, dapat maging masigasig upang buuin
ang balangkas nitong pagkakamit ng kapayapaan. Sa ngalan ng mga Pilipinong nakipaglaban sa EDSA at sa lahat ng mga kababayan nating nagsakripisyo at patuloy na nagsasakripisyo para sa kapwa at bansa, ituloy natin ang laban tungo sa kapayapaan at kaunlarang matagal na nating inaasam. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyo.